kinuha ng mga kalusan dito. Sayo ka, Lord, nagkakari ang mga kamalian kanino, Lord, nagpaubos kami sa mga pagalinan ka, Lord. Basta ito ang kami dito. O tugutin na ang pagsimba ka, Lord, ako sa utulong. Salamat kay dito sa pagpulong. Salamat, Lord, na nagpadayon ka, faithful sa mga pinagawin, kaliwanag sa kami, mahuyang, pero naatan dito ang among salita. Yes, ito ang talisan, dahil knowledge and wisdom, understanding sa mga pulong, kawasan ka naman dito, ang kanang litok sa iyong mga alagad, Lord. Gagamitan dito ang mga pulong para fit sa mga Christian life. Karoon na, punta dito, ang kaging masalamatan, balik na mga buto, kung kaging maya, salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Tataas na. Amen. No, so dalaygon ang Ginoo sa karon nga buntag, no. So ato na pong simbahon, daygon nato ang ato ang Ginoo karon nga buntag. So para sa ato ang Sunday school karon nga takna, ato ang basahon ang Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. So dinhi nato kuhaon ang ato ang Sunday school karon nga buntag, no. So 2 Timothy chapter 3 verse 16. The Bible says in 2 Timothy chapter 3 verse 16, ako na lang ang magbasa, all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. So mag-ampo ta, dalaygon og langit ng Amahan, daghang salamat, Lord, sa panahon sa among Sunday school. Lord, tagay kami o kaalam karon nga buntag nga among masabtan ang tanan nga madiscuss karon nga kabuntagon. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. So para sa atong Sunday school, so ang ato ang pagahisgutan karon is the revelation of the scripture. So nasayod kita nga ang word of God di-reveal sa Ginoo o para kanato, no, dili kani gi magic sa Ginoo nga nahitabo na, kung dili by the revelation of the scripture is men that God spoke to chosen men of all time. So ang pag-reveal sa iyang pulong naa siya gigamit ng mga tao para maabot ang pulong sa Ginoo, no? For the revelation of His Word, para ma-reveal ang iyang pulong. So dili ingon nga gi-magic sa Ginoo ang Bible na naabot na din na, kung dili naa siya gigamit ng tao para maabot ang pulong sa Dios, no? So tanaw na to ang principle sa book of Hebrews chapter 1. The Bible says in Hebrews chapter 1 verse 1, unsa may gisulti dinhi sa Bible, God, so He is the author of the Bible, no? Ang ato ang Ginoo, no? Siya ang source sa tanan, no? So God, who at sundry times and in diverse manners, so naay different way, naay lain-lain na pamaagi ang ato ang Ginoo sa pag-reveal niya sa iyang pulong. Nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo sometimes through angels, no? Gigamit niya ang angels para ma-reveal ang iyang pulong, no? Kung nakainumdum ka mo sa si Angel Gabriel nga siya ang nag-demonstrate, no? Nag-explain sa nature of tribulation, no? In the book of Daniel chapter 9. So mao na si Gabriel angel, no? So ang pulong sa Ginoo sometimes yan gigamit ang angels, no? Sometimes gigamit niya ang iyang pulong, no? Dako nga tingog, loud voice, no? God spoke to men, no? Ang Ginoo nakigistorya directly sa tao. Ingon ana ang pag-reveal sa iyang pulong, no? Sometimes yan gipaagi sa vision.
Sometimes gipagi niya sa dream, no? So synonymous lang na, no? Ang dream o vision, so halos pare-parehas lang. Ang kalainan lang siguro sa vision is ang vision is mata ka, mata nga gitagaan kag vision sa Ginoo. Ang dream is tulog ka. So yun ana lang, pero halos synonymous lang ang vision ug ang dream. O ingon ana ang paggamit sa Ginoo. Kay ingon ang Bible nga in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets, no? So gamito niya daghan kay bisis nga gigamit niya ang angels para sa pag-reveal sa pulong sa Ginoo, no? Kung nakainomdom ka mo nga ang angels nag-warning kay Lot, no, to flee Sodom and Gomorrah before destruction. Mao na ang gi-warning sa angels. So daghan og basis nga gigamit sa Ginoo ang angels para ma-reveal ang iyang pulong. So atong masayan dinhi, atong tan-awon dinhi ang the principle, no, of revelation of the scripture. Unsa man ang mga principle, no, sa pag-reveal sa iyang pulong, no? So para jud ato ni masabtan ang ato ang gigunitan karon nga which is importante yun sa ato ang kinabuhi. Kaya kani siya pulong sa Ginoo, no? Ato yung masabtan kung ano maning naabot maning, no? So the principle of the revelation of the scripture. So the reason, unsa may reason for the revelation of the scripture. So atong tan-awon dinhi sa Revelation chapter 1. So mao ni ang rason, no, nganong ang pulong sa Ginoo gi-reveal sa ato ang Dios, no? The Bible says in the book of Revelation chapter 1 verse 1. The Bible says, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servant things, which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angels unto his servant John. So ato makita dinhi nga kining book of Revelation gi-reveal, gitagaan og vision si John the Divine. Pero ato makita dinhi ang principle sa Ginoo sa iyang pag-reveal sa pulong sa Ginoo, no? Nasayon kita atong gibasa ganiha in different ways. So naay lain-lain nga pamaagi. Mao nang ang rason nga di ay gi-reveal sa Ginoo ang iyang pulong para atong masabtan or atong mahibaluan ang right way sa ato ang Ginoo. No, ingon ana mao ni ang pulong sa Ginoo, mao ni atong masihan nga naa ta nagsubay sa pamaagi sa ato ang Dios. No, kung imo ang imagine kung wala ang Bible, nasayod ba kita? Kung unsa ang pamaagi para sa Ginoo, wala tay kasayuran kung wala tay basihan nga pulong sa Ginoo. So isa sa reason nga gi-reveal sa Ginoo ang iyang pulong para masayod kita kung naapagdaan na bata sa tama, naa na ba kita sa pagpakasala or naa ba ta karon sa tama nga pamaagi sa Ginoo. So ingon ana isa sa rason na nga di-reveal sa Ginoo, no? Sa ato ang gibasa kaniya sa Hebrews chapter 1 in diverse manners, no? Gi-reveal sa Ginoo in different way, no? Grabe ang Ginoo ingon ana ka kagamhanan, ingon ana ka maayo ang ato ang Ginoo nga iya yung gitagaan og halaga ang tao para masunod, no, magsubay sa kabubuton sa ato ang Dios. Dili masaag o dili maadto sa distraction ang tao. Ang tao lang ang dili gusto nga mabasa ang Bible. Ang tao lang ang dili gusto nga mag-study sa iyang pulong. Mao lang, pero ang Bible ay naabot na dinhi kanato, gitugot na sa Ginoo para masabtan nato ang pamaagi sa Ginoo. Ug dili lang masabtan kung dili ato ginsundon ang pamaagi sa Dios. Mao ni ang ato ang basis, ang word of God, no? So mao na ang rason. So isa na ka reason nganong naabot gi-reveal sa Ginoo ang iyang pulong. So the evidence, unsa man ang ebidensya nga gi-reveal ang iyang pulong. So unsa ang evidence? So the Bible says in the book of Job, no? So ang Bible nagaingon sa book of Job chapter 33, no? Basahon nato ang Job chapter 33 verse 14. The Bible says, for God speaketh once, yet twice,
yet man perceiveth it not. So klaro kay ang Bible nga ebidensya nga ang Ginoo nakiistorya sa tao, no? Sa Hebrews chapter 1 palandaan nga God was sundry times. So in the old time nakiistorya ang Ginoo sa tao. So ebidensya nga naagyud ang tingog sa Ginoo madungog sa tao in the old times, no? Sa unang panahon. Mo nang ang book of Job, God speak it once, yet twice, yet man perceive it not. No, so dili gyapon ginadawat sa tao or dili gyapon ginapamati sa tao ang pulong sa Ginoo. So mauna ang ato jung ma-realize sa tuang kinabuhi. Nga naman nga dili man gyud nato tuuhan ang pulong sa Ginoo. Nga naman nga dili gyud nato sundon ang pulong sa Ginoo. Nga klaro na kaayo, evidence after evidence nga ang Ginoo nakiistorya sa tao. No, mauna naabot ang iyang pulong. No? So, dapat yun. For example, in the book of Genesis, daghan kayo na-mention dito nga, God said. No, God said, God said. So, klaro tayo, sa book of Genesis paranggaan, ang Ginoo nag-istorya, ang Ginoo nag-istorya. No? So, daghan, kasi mga abot siguro na o mga 50 times, no? Ang God said dito. No? So, in the book of Ezekiel, no, naa dito nakasulat nga thus saith the Lord, no, thus saith the Lord. So muna ang pakikistorya sa Ginoo para sa tao. So muna ang ebidensya nga ang word of God di-reveal sa Ginoo. No, muna ang evidence. Klaro kayo na ang Ginoo nakikistorya gyud sa tao. No, muna ato gyud ning tagaan og importansya ang pulong sa Ginoo. No, kay ang pulong sa Ginoo evidence ato yung nasayran, no? So ang ikatulo, no? So the value unsa man ang gamit ani o unsa man ang mohalaga aning pulong sa Ginoo, the value of the revelation of the scripture. So of course para kanato grabe kadakong halaga ang pulong sa Ginoo. No, so the Bible says in the book of Psalms chapter 68, kung sa may isulti din sa Bible, in the book of Psalms chapter 68, Psalms 68 verse 11, the Bible says, the Lord give the word. So ang Ginoo naghatag sa iyang pulong. Great was the company of those that publish it, no? So dapat di ay ang pulong sa Ginoo ma-scattered, dapat ang pulong sa Ginoo ma-share sa uban nga tao. So mauning importante, halaga kaayo ang pulong sa Ginoo kay gi-advise sa atong Ginoo nga dapat ang pulong niya dapat ma-share sa tanan, no? Maunang ang atong ginabuhat karon nga ato yung gina-share ang pulong sa Ginoo. Mao na ato ang commission, no, nga dapat natong himuon nga kita manlakaw kita mag-share kita sa word of God, no? Ang Bible nagaingon sa 2 Timothy 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. No? So klaro kay Bible na dapat natong i-share ang pulong sa Ginoo. Kay mao ni ang utos sa ato ang Ginoo, no? Ang iyang pulong ingon ani ka halaga ang pulong sa Dios. Kay dili ta mabuhi kung dili ta mabuhi sa tinapay lang. Mao nagisulti niya sa Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone. Asa man ta mabuhi? But by every word that proceeded out of the mouth of God. No? So klaro kay Bible nga mabuhi kita sa pulong niya. Ngano man nga mabuhi kita sa iyang pulong. So dili ni ingon nga wala ni naghisgot sa ato ang physical, naghisgot kani sa ato ang spiritual. Tungod kay kung makadungog kita sa pulong sa Ginoo, didto magkaroon ta og faith. No? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. No? Romans 10 chapter 17. No, mao na ang pagtuod ay nato gikan sa pagdungog nato sa pulong sa Ginoo. Mao nang nabuhi kita, spiritually speaking, nagkaroon kita og eternal life tungod sa ato ang faith. So ingon ana, ang pulong sa Ginoo ka importante ay sa ato ang kinabuhi. No, kay kani mahanaw man ang tanan.
Mahanaw ang mga butang sa kalibutan, pero ang pulong sa Ginoo dili yun ni mahanaw, kay nakasettle na sa langit, nakatatak na ni sa heaven, no? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, no? The grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever, no? Isaiah 40 verse 8, no? So maunang dapat yun natong tagaan o importansya sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ato ning kanunay nga istadihan or ato ning basahon kanunay. Kay I believe nga kung magbasa ka sa pulong sa Ginoo, ma-comfort ka, naa kay mga problema karon, naa kay mga kabuol, naa kay discourage ka sa imong kinabuhi, sigurado I believe nga kung mabasa ka sa iyang pulong, siguradong ma-refresh ka, no? Ma-dasig ka, no? Dili ka mabalaka, no? Kay naa ang Ginoo, dili ka niya pasagdan, no? So salamat sa Ginoo sa iyang pulong, sa pag-reveal sa iyang pulong, no? So mao na ang value. So ato nga nasabtan nga grabe gyud ka importante, mas importante pa ni sa ato ang unsa man ang pinaka-importante nimo karon, pinaka-importante ni bahala na mawad-an ta sa tanan, ayaw lang ang pulong sa Ginoo, no? Kay mao ni ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi, no? So the entirety of the revelation of the scripture, no? Ang pinaka-complete nasayon kita nga ang Bible, kumpleto ni ang Bible, no? Dili na ta kailangan na mangita pata or ato paningdungagan or atong kuhaan. Ang Bible na gihatag na sa Ginoo, gi-reveal na sa Ginoo, kompleto na ni ang pulong sa Dios. O naayo ba nga napa sila yung mga question sa ato ang Ginoo, no? Nagka-question pa sila o atong masabtan nga ilang question ginatawag og foolish question, sama sa pagsulti nato nga sama sa mga question nga asagikan ang Ginoo, asagikan ang nga mga question, daghang mga question nga walay katubagan. So that is a foolish question. So unsa may gisulti niya sa Deuteronomy chapter 29? The Bible says in the book of Deuteronomy chapter 29, nasayon kita nga the Bible says in Deuteronomy chapter 29 verse 29, ang Bible nagayon, the secret things belongs unto our God. So naay mga dili nimo masabtan, dili nimo makuha sa imuhang pangunahuna tungod kay sikreto na sa Ginoo. Like for example, kanang question asagikan ang Dios, no? Kanang circle asagikan unsa may sinugdanan, iyon ana nga mga question nga dili nimo na makuha tungod kay naay the secret things belongs unto the Lord. Naanay mga sikreto nga butang nga para sa Ginoo lang, dili ma-reveal kanimo. Kay nasayod kita nga ang hunahuna sa Ginoo dili sama sa imong hunahuna, no? Mo nagsulti niya sa Isaiah chapter 56 verse 8, for my thoughts are not your thoughts. Mo nagsulti ni Kristo, ang imong hunahuna dili hunahuna sama sa tao, ang hunahuna sa Ginoo. Mo nang your ways are not my ways, no? So mauna nga dapat ato yung masabtan nga ang pulong sa Ginoo kompleto na. Ayaw na og question kung ingon ana ang istadiha lang ang pulong sa Ginoo. Pangayo og kaalam sa ato ang Ginoo, og nasayod ka nga ang Ginoo mo hatag kanato og understanding gikan sa pulong sa Dios, no? So ang Bible wala ka na ipangitaon, kompleto na, no? So the entirety of the revelation of the scripture, no? So nasayod kita nga kung atong gawaton ang pulong sa Ginoo, atong gawaton si Kristo, kita pod mahimong complete Christian. Nahimo kang gikompleto sa Ginoo. The Bible says in the book of Colossians chapter 2 verse 10. Sa may gisulti dito sa Bible in Colossians chapter 2 verse 10, ang Bible nag-ingon, and ye are complete in Him. So nahimo kang kompleto. Tungod ba sa itong kagalingon? Dili. Tungod ni Jesucristo.
So kung ikaw nakadawat na sa atong Ginoong Jesucristo, nahimo ka ng complete Christian, no? Amen. So kompleto na ta, no? O niingon siya dinha, which is the head of all principality and power. Amen. So salamat sa Ginoo nga tungod sa gahom sa ato ang Dios, nahimo kang kompleto, dili tungod sa ato ang kaugalingon, no? Amen. So mao nang ang pulong sa Dios. Wala na tayo dapat kuhaan o wala na tayo dapat idungag kay kompleto na naan na, no? Gilibil na sa to ang Ginoo, no? Amen. So usa pa, the life of the revelation of the Scripture, ang kinabuhi sa pag-reveal niya sa pulong sa Ginoo, no? So unsa man, the Bible says in John chapter 6, ang Bible nag-ingon din sa Bible sa John chapter 6, so Jesus Christ said in John chapter 6 verse 63, ang Bible nag-ingon, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Amen. So ang Espiritu sa Ginoo ang nag-alive ka nato. So we are dead spiritually speaking. Tungod sa ato ang trespasses, tungod sa ato ang sin, patay kita. Pero tungod ni Jesucristo, iya kang gibuhi. No? God quicken us, no? Ephesians chapter 2 verse 1. So mao na gisulti din na, no, mao nang salamat sa Ginoo nga kita karon buhi spiritually. Daghan kayo og mga naglakaw-lakaw din nga patay sila. No? So dili man sila patay ato ang makita literally, but patay sila spiritually. No? Pero kita karon nagsimba sa Ginoo, nagkaroon og Kristo sa atong kinabuhi, nabuhi kita spiritually speaking. Nga naman, tungod sa Ginoo, no? It is the Spirit that God quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, so ang pulong sa Ginoo, ang akong pulong nga gisulti kaninyo, o nga gisulti ni Jesucristo, they are spirit and they are life. Amen. So kana siya espiritu o kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga nagaangkon na kita og another life, no? Tungod ni Kristo, tungod sa iyang pulong. So ato yung masayran nga kanili ang Bible is kinabuhi, no? Mao na nga importante ni sa ato ang kinabuhi na agi value tinatibukan kompleto o ebidensya after evidence na ana dinhi mga rason nga naa ang pulong sa Ginoo. Amen. So the author, kinsa may author sa Bible nga ato ang gi-mention kaniya is Hebrews chapter 1 verse 1. Ang pinakaunang statement dito is God. Walay lain na author, no? Mao nang ang Ginoo. Kung moingon man ka nga ang Bible gikan sa tao, dili. Kay ang Bible nag-ingon sa balikon na to basa sa Hebrews chapter 1 verse 1, sa pinakauna palandaan nga word is God, ang Ginoo, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So kinsa daw ang utos sa mga prophets, kinsa daw ang gigamit sa Ginoo, ang mga prophets, o kinsa ang nagamit, ang atong Diyos. So siya ang author, siya ang sinugdan sa pulong, no? Mao nang dapat yun nga ato yun ning masayran or ato yun ning tuuhan, ato yun ning isulod sa tuong kasing-kasing kaning mga mga lesson dinhi, no? Siya ang author, no? So salamat sa Ginoo nga naatay basihan karon nga iyahang pulong. Nasayod kita nga sa time sa ato ang discouragement, no? Nasayod kita nga kitang tanan na ay mga problema, but salamat sa Ginoo na ang iyang pulong nga siya ang author nga ato yung mabasihan sa ato ang kinabuhi, no? Ato adyod siyang matawag, masampit sa panahon nga kita naluya na sa pagpangalagad sa Dios. No, I believe daghan karon og naluya spiritually. Daghan ang mga Kristohanon karon nga kanang nawad-an na sila og gana sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Daghan og mga rason nganong naluya sila, no? Base na discourage sila,
basin na sila kaguol, ingon ana daghan na ay mga problema, ingon ana daghan og rason ang mga tao, mga Kristohanon karon nga naluya na, pero sigurado ang pulong sa Ginoo maghatag yun og comfort kanato. Mao nang dili gyud nato ni pasagdahan ang pulong sa Ginoo. Ato gyud ning kanunayng basahon. Nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo mao lagi makahatag og perfect nga pamaagi sa ato ang kinabuhi. Ang tao, ang atong mga amigo, ang ato ang mga ginikanan, pwede man maka-advise kanato og tama pod nga pamaagi. Pero dili na perpekto ang advice sa atong manggiginikanan or kinsaman. Ang pulong lang sa Ginoo ang completely makahatag kanato og kalipay, satisfaction sa tanan nga mga advice sa ato ang kinabuhi. Mao nang ato gyud ning basahon ang pulong sa Ginoo, mangayo ta og guidance sa balaan na espiritu nga I believe nga ihatag na sa Ginoo ang understanding nga sa inyuhang mga problema na ay verse nga mo fit sa inyuhang kinabuhi, no? So mao gyud na ang work sa balaan na espiritu nga gireveal sa pulong sa Ginoo, no? Amen. So the triumph of the revelation of the scripture, ang kadaugan. So kitang tanan madinaugon na ba kita? Yes, no? Kitang tanan madinaugon na tungod ni Kristo. Dili tungod sa imuhang pagkamaayo, dili tungod sa imong abilidad, tungod ni Kristo. Nahimo na tang madinaugon, no? The Bible says, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Nahimo na tang madinaugon tungod ni Kristo. O the same sa iyahang pulong, madinaugon ang pag-reveal sa Ginoo sa iyahang pulong. Amen. So atong basahon ang the book of Jeremiah. So isa ni ka example nga ang pulong niya madinaugon, no? So the Bible says in Jeremiah chapter 36. So kaning story ang Jeremiah chapter 36. So ako na lang ning mubo, no? I-summarize na nako ning Jeremiah 36 nga kaning Jeremiah 36 nga ang pulong sa Ginoo iyahang gi-reveal kay Jeremiah. Og si Jeremiah ang gisugo siya sa Ginoo nga ipasulat ang iyang pulong, og iya dayong gisugo si Baruch nga ipasulat ang pulong sa Ginoo nga gikan sa bakba ni Jeremiah. So daghan og na-involved na sa buluhaton sa Ginoo. Si Baruch ang nagsulat, gihatagan sa pulong sa Ginoo si Jeremiah. So mao na nga gisulat dayon ni Baruch. So mao nang na-rebuild ang pulong sa Ginoo, og pagbasa ni King kinsa ni nga king si Jehoiakim. Si King Jehoiakim, pagbasa niya sa 3 pages palandaan taas kaayo, iyang gisunog ang maong word of God, iyang gisunog dayon ang Bible. So ibig sabihin nga nawala na ang pagsulat, no? Nawala na ang first, ang original, no? Gisunog na ni King Jehoiakim. So unsa may gihimo dinhi nga nganong madinaugon man. The Bible says in Jeremiah chapter 36 verse 28, the Bible says, "Take thee again another rule." So mao na ang gisulti dinhi sa Bible. "Take thee again another rule and write it all the former words." So isulat katong dati nga nakasulat nga gisunog ni Jehoiakim that were in the first rule which Jehoiakim the king of Judah hath burned. So mao na ang utos sa ato ang Ginoo nga ipasulat usab. So masayod kita nga bisan pa di ay unsaon pagpa-stop sa kalaban nga kita mag-study sa pulong sa Ginoo, siguradong ang Ginoo mohatag og revelation kanato nga dili gyud ta pwede nga muundang sa pagpangalagad sa Dios. No, dili gyud ta pwedeng ma-discourage bisan pagdaghan og mga babag sa buluhaton sa Ginoo. Dapat magpadayon kita nga mga lagad sa Ginoo. No, so ato aning makuhaan og spiritual application, no? So ang verse number 31, and I will punish him, verse number 32. Then took Jeremiah another rule and give it to Baruch the scribe,
the son of Nereba, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Joachim king of Judah had borne in the fire. Tanawa, kung unsa ka man dinaugon ang pulong sa Ginoo, nga gipausab og sulat, no? Mauna nga nasayod kita kung ato jud ning basahon, dili ni ilahang idea, dili ni ilahang skill ni Jeremiah or ni Baruch, kung dili gigiyahan ni sila sa Holy Spirit, no? Gigiyahan ni sila kay nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo is guided by the Holy Spirit. Ang book of 2 Peter chapter 2 nag-explain dito ang Bible nga no private interpretation, no? Bisan tuod ang tao ang nagsulat ani, pero walay ilahang kaugalingon nga idea. Mao na ang gisulti sa Bible. The Bible says in the book of 2 Peter chapter 2 verse 20, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Amen. So klaro kayong Bible nga no private interpretation. Ang private interpretation kanang imuhang idea imong isulat, no. Ning sulti ang Bible nga no private interpretation. Verse number 21, for the prophecy came not in all times by the will of man. O so dili naabot ang pulong sa Ginoo pinaagi sa kabubuton sa tao, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So giya sa balaan na espiritu, no? Gigamit niya ang tao para musulat sa pulong niya, pero moved by the Holy Spirit. So mao na ato ang pasalamatan sa Ginoo nga daghan og naga-question sa Bible nga sulat naman sa tao. Sulat naman sa tao nga dili dapat natong kuan kay masipyat na nanay daghang mali kay sulat lang sa tao. Pero dili ilahang idea kung dili moved by the Holy Spirit. Kaya nga ning ingon si Isaiah sa book of chapter 34 verse 16, seek ye out of the book of the Lord and read, no one of this shall fail, for my mouth it hath commanded. Ibig sabihin ang pulong sa Ginoo gikan sa bakba sa atong Dios, no? Inspired by the word of God, no? God's breath, no? Mao na ang gisulti ni Isaiah, no? Mao nang magpasalamat gyud ta sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ni ang basihan sa ato ang kinabuhi, no? Sulay og hunahuna kung wala karon ang Bible, no? Magunsa man ta, no? Unsa man ka ang ato ang himuon kung wala tay Bible. So ibig sabihin magkanya-kanya tag idea diri. Kinsa ang pinaka-bright mao na ang final authority. Pero dili ingon ana ang gusto sa Ginoo kay naa nay final authority ang pulong sa Dios. Mao ni ato ang pinaka-final. Dili ang ato ang utok ang pinaka-final, no? Kay daghan og mga genius nga tao nga grabe ka maayo, grabe ka bright, pero dili na perfecto. Kay ang naa na ang perfecto, naa na atong final authority, which is the word of God, no? So ingon ana ka importante, ingon ana ka madinaugon ang pulong sa Ginoo. So ato kung kuhaan sa istorya nga from Hebrew, so that is the original manuscript, no, sa word of God, pero gi-translate sa English, no? So naa na ang English, ingon ana po the same scenario nga bisan pa nga gipugnan ang pulong sa Ginoo, daghan ang mubabag, pero naay Holy Spirit nga magamit siya og tao, holy men, para ma-create ang pulong sa Ginoo, para ma-reveal ang pulong sa Ginoo, no, para sa kanato nga mga tao. So tan-awa na unsa ka maayo ang atong Ginoo, unsa siya ka Dios nga nasayod ta nga ang ato ang national language is moabot ang panahon nga English. So sa unang panahon wala pa masayod kung unsang national language, pero translate na daan ang pulong sa Ginoo sa English, no? Kay nasayod kita nga ang English masabtan sa tanan, no? So mao na ingon ana ang work of the Holy Spirit, no? So mao nang naatay Bible karon
nga dapat basihan sa to ang kinabuhi, no? So ato gyud ning matagaan og halaga ang ato ang Bible, no? Mao na ang importante gyud ni sa ato ang kinabuhi, kay ang kaning Bible karon nga inyong gigunitan is that is the living written word, no? Mao na ang nakasulat nga pulong, og si Jesus Christ is living word. So the same, inseparable ang pulong sa Ginoo. Kay ngano man kasulti man tag inseparable ang pulong sa Ginoo. So kung ato yung ma-realize nga inseparable jud ang Bible ug si Jesus Christ, tanawon nato ang 1 John chapter 5. No? So the Bible says in the book of 1 John chapter 5 verse 7. So tanawa ang Bible in the book of 1 John chapter 5 verse 7. So kining 1 John 5:7, this is the famous verse of the doctrine of Trinity. So the Bible says, "For there are three that bear record in heaven." Unsa man ang naka-record sa heaven? The Bible says, the Father, the Word, and the Holy Ghost. So, kani nga Trinity, ang dimension din sa tunga is the Word. So, dili instead nga si Jesus Christ. So, nga naman nga the Word ang iyang dimension. So, tanawa na, nanatay idea. Nganong ang pulong sa Ginoo is inseparable ni Hesus Kristo. Tungod kay ato gihapong tan-awon ang gisulat gihapon ni John. So kato atong gibasa sa 1 John, si John di ba nagsulat, og sa another John, si John sa John chapter 1. Tan-awon nato ang John chapter 1. No? So katong 1 John, ang naa sa tunga dito is the word. So sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, in the beginning was the Word. So, grabe. Sa sinugdan pa lang na ang pulong sa Ginoo, o ang pulong sa Ginoo, Diyos, ang pulong niya, mao ang Ginoo. No? So, ibig sabihin, sa sinugdan pa lang ang Word of God na ana. No? So, mauna ni siya ang Ginoo. No? So, pag-abot sa verse number 14, the Bible says, and the Word was made flesh. Oh, ningingon ang Bible nga ang pulong sa Ginoo nahimong unod, no? Nahimong unod, was made flesh. So kinsa man ang ning-anhi dinhi para kinsa man ang Ginoo nga nagpakatao bilang siya unod, no? Si Jesus Christ, no? Si Hesus Kristo nagpakatao dinhi, og niingon ang Bible, dwelt among us, and we beheld His glory. Amen. So, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, makita din ha, nga ang pulong niya, ang pulong sa Diyos, was made flesh. So, ibig sabihin si Jesus Christ. So, mauna di ay rason nga sa 1 John 5:7, and but there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which is Jesus Christ. Amen. So maunang ato gyud di ay ning important, ato gyud ning tagaan og importante sa ato ang kinabuhi, ang pulong niya. Kay daghan magog Kristohanon karon nga itago, no? Itago sa bulsa ang Bible, no? Magngita gyud og gamay nga Bible, kay pag adto simbahan atong itago ang Bible kay dili ta gustong mailhan nga Kristohanon, no? So nganong ako man lang nasulti kay agi pud nako na sa una mahadlok ko mailhan nga Kristohanon, ako itago ang Bible. Ingon ana ang mga Kristohanon uban, no? Pero dili day dapat, kay ang Bible di ay mao di ay ni nagpakita nga kani atong gidala ang pamatuod sa atong Ginoong Hesukristo. No, testimony sa atong Ginoo ato yung dalahon sa to ang kinabuhi. No, mauna nga tagaan gyud natog importante ang pulong sa Ginoo. Ayaw himuang nga pag-abot sa inyong balay, inyo halay pang itsa-itsa ang Bible. Ato adyod ning tagaan gyud og mahalaga sa tanan nga butang sa kalibutan, no, kaning Bible, no. So salamat sa Ginoo nga na-discuss karon, no. So mubo lang, no, na-discuss
nato, summarize lang ang the revelation of the scripture, no? So magampo ta sa Ginoo nga karon tagaan tag mensahe gikan sa divine service under kay Pastor Jan nga mo fit sa ato ang kinabuhi, no? Ang iyahan pong pulong ato adyong magampo yun ta sa Ginoo nga makakaon ato ang kalag, no? Mabusog kita sa pulong niya karon nga Domingo ato yung ma-glorify ang Ginoo nato, no, sa ato ang kinabuhi. Mao gyud natong pinaka-purpose nganong naata dinhi nagasimba sa ato ang Dios, no? Amen. So dalaygon og langit no namo nga amahan, daghang salamat Lord sa maong natapos nga serbisyo, morning service. Og Lord, i-bless Ginoo ang panimbahon namo karon, labi na sa amo ang divine service Ginoo. Lord, nagampo kami nga ang tanan nga pulong nga among mabasa unta Ginoo naay application sa amo ang kinabuhi. Tabangi kami Lord kung unsaon namo paggamit kani imong pulong. Kay nasayod ka Ginoo, daghan kami og mga kakulangon, weaknesses sa amo ang kinabuhi. Busa Lord, himua nga ikaw mahimong dalaygon or mahimong panalangin sa among kinabuhi Ginoo. Og Lord, i-bless Ginoo ang matag isa nga nadinhi nagayg understanding gikan sa imong pulong. Og karon nga buntag among ibalik ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.